a fine gold. Wow! So, ibig sabihin, dito sa pinilapil, hanapin natin ito. Kapag nakita natin yung isang nuggets, hindi na tayo titigil. Kapag mayroon tayong nadala na isang kaluluwa sa banan ng Panginoon, hindi na tayo titigil. Mag-Bible study naman ulit ako. Pag mayroon na naman dito na tumakasapin, kailangan ko naman mag-Bible study ulit. Yun, napaka-power mga kapatid. Kapag na-experiencehan natin ang paghanap o paghanap ng mga ginto dito sa Pinilapil. Kaya ito po yung ating pag-aralan ngayon upang tayo po ma-empower. I will make a man more precious than fine gold. So it means, ito yung mga ginto na sinasabi sa Biblia mga kapatid, our brothers, our sisters, our friends, our neighbors. Hahanapin natin ito sila. Kasi sabi sa James, chapter 5, verse 3, ating basa, nag-iipon tayo, nag-iimbak tayo ng mga ginto, ng pera sa bangko. Pero anong sabi ng Biblia? Kakainin ng palayo ng mga kalawang. At yun pa mismo ang kakain sa atin. Ang papatay sa atin. Can you imagine? But we invest gold. What is kind of gold? People. Ay, hindi po ito kumukupas mga kapatid. Hindi bumababa ang presyo ng gold na ito. Walang iba kundi yung mga tao na nandyan sa ating palibot. I will make a man more precious than fine gold. Okay lang ba sa atin na tayo lang ang maligtas? Payag ba kayo mga kapatid? Mga estudyante, payag lang ka tayo na tayo lang maligtas? Yun, kung maligtas tayo. No? 50-50 ba? Pero ipalagay natin na 100% maligtas tayo. Do you think, are we happy in heaven? Na hindi natin kasama yung nanay natin, yung tatay natin, yung mga kapatid natin. Habang tayo nag-i-enjoy sa langit, imagine natin mga kapatid, nakikita mo dun yung nanay mo, yung mga anak mo, naghihirap sa apoy. Habang sinusunog. Enjoy tayo? Hindi. What happened? Ano yung gagawin natin? What will we do? What must we do, mga kapatid? The greatest trip in heaven is very exciting if our family will be joined together. Will join together going to heaven. You know, dalawang bagay lang pwede natin madala sa langit. What is that? Number one, our character. That's why we need a revival to develop our character, to build our character with Jesus, in Jesus. Because our character lang yung ating madadala. Hindi natin madadala yung ating sasakyan, yung ating motor, yung ating girlfriend. Ano dyan? Ano? Yung ating mamahaling cellphone, yung ating maraming pera. I-invest natin sa paghahanap ng mga kaluluwa. Number two, yung ating mga na-convert. So paano pag wala tayong na-convert? Kayo na po yung nakakalang. Yun ang sabi. Yun ang madala natin. Yung karakter at saka yung ating na-convert. Kaya nung nalaman ko ito mga kapatid, hindi po ako nakatulog ng maayos. Sabi ko, Lord, tulungan mo ako, Lord, na magiging isang missionary din. Habang nag-aaral ako ng high school, basa ako ng basa ng mga babasahin na pinamimigay natin, Hope for the Future, Hope Beyond Imagination, mga something ganun. Binabasa ko, may mga teksto, during that time, hindi pa ako marunong mag-intindi ng English. Yung ginagawa ko yung mga teksto, kukunin ko, basahin ko sa Tagalog, basahin sa Ilonggo, basahin ko doon. Pag naintindihan ko na, ito na, i-construct ko na yun. Hindi pa ako nakapag-aral ng theology. I-construct ko na doon. Gagawa ako ng mga tanong. Ginawa ko pang Bible study sa ating mga classmates. So tuloy tayo dito. I will make a man more precious than fine gold. Sabi ni Sister Ellen G. White, payo niya sa atin, volume 1, page 513, testimony. One soul saved is more value than world. What it says? Basahin natin lahat. Ready, 1, 2, 3, basa. One soul saved is more valued than world. Gold and earthly treasure can bear no comprehension to the salvation of heaven. One poor soul. Can you imagine it? Wow! Amazing! One precious soul! Pero ngayon, hindi lang isa yung hinahanap. Kailan yung nabaptize? Ay, para marami din tayong mabaptize. Tayo dito baptize na. Kasi kailangan na marami. Pero sabi ni Sister Joy, Heaven 1, sabi niya, meron pa dito mga susunod natin na pagharap. Mas mabuti na lang na 7 yung ating mabaptize. Madala sa church.
kaysa merong 70 na mabautisuhan, 70, ang mabackslide 75. Grabe, no? 70 pero hindi totoo. Na-converted. Pero yung 7 na totoong converted, mga kapatid, I tell you, they will become multiplied. Wow! Sabi niya ba dito, one soul is of more value to heaven than the whole world, to property, houses, land, and money. For the conversion of one soul, we should tax our resources to the outmost. Ano pala mga kapatid? Yung ating mga lahat ng mga resources. Ating ibigay sa Kanya. Hindi mo pala ito atin, yung katawan natin, hindi ito atin. Lahat ay hindi atin. One soul. Born to Christ. Ano sabi? Ulit-ulit na sinabi ni Sister Ellen G. White sa ibang mga aklat din. One soul, born to Christ, will flash heaven's light all around him, penetrating the moral darkness and saving other souls. Can you imagine? Penetrating to the other people in the darkness. That one soul. Meaning to say, that one soul na ating dinala sa Jesus Christ at dinala natin sila sa kay Jesus Christ, ito yung mag-testimony, magdadala ng liwanag sa ibang mga tao din sa kadiliman. Alam nyo mga kapatid, alam mo nanay, alam mo tatay, kapatid, nakilala ko ang Panginoon, napakabuti niya. Ako'y isang magnanakaw, pero ako'y kanyang niligtas. Napakabuti-buti ng Panginoon. Kaya mga kapatid, sabi niya, I will make a man more precious than fine gold. And what the Bible says. In Matthew chapter 28, verse 19, this is the mandate of heaven. Go! This is the command of Jesus Christ. Go! Teach all nation. Wow! Teach all nation. Pagkatapos sa maturuan, baptizing them. Pagkatapos na mabaptize, make disciple. Wow! Napakaganda mga kapatid. Go ye. So kung hindi tayo susunod sa utos ng ating Ama na nasa langit, what the heart of Jesus feel? Ano yung mararamdaman ni Jesus Christ? Jesus Christ will feel sad. That's why tonight, we are calling to be part of this preparation. Prepare people for the coming of Jesus Christ. Huh? Are you willing? Mga estudyante, don't wait to become a pastor. Don't wait to become a doctor in theology before use our talent. Use it what you have now. You have a talent to sing. You have a talent to shake hands. You have a talent to smile. Do that. And the Lord will please. Next. Disciple, a person who subscribes the teaching of the master, and assists in spreading them. Napakaganda. Review niyo na April 14, 1910. My brother, my sister, you cannot be a Christian and yet not be putting forth effort to win souls. Basahin natin ulit. Napakaganda. Ulit. Ready, 1, 2, 3. My brother, my sister, you cannot be a Christian and yet you are not putting forth effort to win soul. When we say putting forth effort, you must doing something to win soul. For what? Not for our sake, not for my sake. I do this to glorify myself. No, we do this to glorify Jesus. That's the reason, mga kapatid. Kailangan pala natin mag-effort. Bakit kailangan ko ba mag-effort? Pwede naman ako doon matulog na lang doon sa dorm. Mag-aral, manood ng kung anong panonoorin, maglalaro or whatever. Bakit pa ako doon? Yung pera ko, kukunin ko pa doon. Magbibigay pa ako doon, gastos doon. Bakit? Why we do this? Because we love them. Why we love them? Because Jesus loved us. Amen? That's the reason, mga kapatid. When you hear that there are thousands upon thousands who are in the darkness of error and superstitions, knowing not things that are coming upon the earth, how can you enjoy the truth and remain? Wow. Paano natin ito ma-enjoy? We are cleaning. We are chosen. Peculiar.
And yet, mga kapatid, nakikita natin na marami thousands upon thousands people in the darkness. So my beloved family, pinilapit, as a young people, we join together with you with the power of the Holy Spirit. So, this is a big invitation for us. My brother, my sister, you cannot be a Christian and yet na nakakahiya, mga kapatid. We are claiming that I am Christian, we are a Christian, and yet we are not putting forth effort. We are doing to big our, what? Belief. Ay, suicide. Go ye therefore and teach. Make disciple. Make disciple. And go teach all what? All nations. Desire of Ages, page 822. The Savior commissioned to be disciples include all believers. Total member involvement. All believers. The question, students, are you believers? Amen. Means we are mandated in heaven to preach, to bring the gospel. Tonight, we are encouraged. Fatal mistake of many today. Nothing doing, nothing effort to win souls. Wow, nakakalungkot na. That's why young people na nandito ngayon, encourage ourselves. Meditate ourselves. Lord, I am a missionary. I am a Christian. If I am a Christian, Lord, help me. Use me mightily accordingly to your will, that people in the darkness will be know about Jesus. All who receive the life of Christ are ordained to work. This is what I mean to all young people. Once we are baptized, we are ordained to work for the salvation of their fellow men. Meaning to say, men and women, lalaki at babae. Mga kapatid, for this work, all church was established. Ano ba? Dito na, mga kapatid. And all who take upon themselves a sacred vow are thereby pledged to be co-worker with what? With Jesus Christ. Mga kapatid, the Desire of Ages, page 822. Whatever one's calling in life, his first interest should be to win soul for Christ. Whether you are a doctor, you are a driver, you are a teacher inside the home, or breadwinner, or whatever your position, you are a teacher, you are a businessman, you are a lawyer. The first priority is to win soul. I hope so, mga kapatid. Hindi ko na kailangan i-explain. The very life of the church depends upon the faithfulness and fulfilling the Lord's commission. To neglect this work is surely to invite spiritual faithlessness and decay. Where there is no active labor for others, love wins and faith grows daily. Ay, nakalungkot. Mga kapatid, napakaklaro yung sinabi niya. Kapag hindi tayo gumagawa sa gawain ng Panginoon, meaning to say, we are doing the work of Satan. Hinahayaan natin ang mga tao ay hindi maligtas. Sa South America, mabilis ang pag-increase ng kanilang populasyon, evangelism. But sa North America, napakaliit, napakahina, napakabagal. How about here in Philippines? Ha? Mabilis kaya o mabagal? Some say it's faster than furious horse. Some says so very slowly, like anong turtle. Hindi na pakabagal. Mga kapatid, we are now in the last days. We are now calling to awake. Stand firm. Arise for Jesus Christ. Go in the full and preach. Make disciple. Hindi natin ito magagawa kapag wala tayong ginagawa, mga kapatid.
Before we end, there was, true to life story, true to life story. There was a young woman. She died. And after she died, nakapunta siya, nakarating siya dun sa isang napakaliwanag. At nung nandun na siya, may nakita siya na isang golden gate. At kumatok siya at binuksan. Pagbukas din sino yung kasama mo? Sabi niya, ako lang! At sabi ng boses na sa loob, sorry, this is not for you. Hindi ito para sa'yo, kailangan na meron kang kasama. What is the message of this story, mga kapatid? Meaning to say, heaven. Kailangan natin ng Una, our character. Number 2, invite. Our invite. Now, my brother, my sister, you cannot be a true Christian. Ano po yung nakakanilang sa atin? Ano yung nakakatakot? Ano yung pinakatakutan natin? Uncomfortable ba tayo at pag tayo ay ipapagamit sa Panginoon? I experience, mga kapatid, na asayin ako sa kabuntukan. Walang suporta yung mga kapatiran. Yung kinain namin, sabi, yung dalawa kong missionary umuwi. Sabi mo, Brother Erwin, pag mag-missionary tayo, kasi sabi si Pax, sa city lang tayo, bakit sa bundok mo kami dinala dito? Sabi ko, being a missionary, wherever we go, kung saan tayo i-assign, bundok man o syudad, flexible tayo. Brother, hindi ko kaya kumain ng inipin, sumasakit yung tiyan niya. Brother, hindi ko kaya kumain ng tuyo na napakatao. Sabi ko, ganito talaga yung buhay missionary. But I know, merong aral na ituturo ang Panginoon sa atin. Stand firm, brother. But sad to say, mga kapatid, umuwi siya at iniwan. Sabi ko, Lord, ako na lang mag-isa, Lord. Pagka kinabukasan, tumawag ang isang young people na elder. Brother Ruin, kamusta ka dyan? Oh, brother, kamusta? Buti na lang, tumawag ka, tulungan mo ako dito. Yeah, tomorrow, I will be. Tagal sa, dalawa na kami. At naging masaya ulit yung buhay ng Brother Erwin. Kumain kami ng mga damo. Sabi ko sa damo, parang hindi mapa ito. Pwede ito magulay. Gulay. Pakulo ako ng tubig. Lagyan ng asin. Sabi ko sa Elder, kain tayo. Anong ulam mo dyan? Kasi wala din ulam, Elder. Napakahirap na. Ano to? Basta gulay. Yan, napakasarap ng luto mo. Anong lagay mo dito? Sabi ko, damo doon sa baba ng turog ba ng kalabaw ba? Terrible, Kalikibusog na siya, mga kapatid. Alang-alang niya na ito ilabas. Busog na siya. So, ano po yung buhay natin, mga kapatid? Hindi po tayo importante. Kailangan natin iwan yung ating comfort zone for the sake that people in the darkness will know about Jesus, the soon return of Jesus Christ. There are many, those names are on the church book, but who are not under Christ's rule. Why? You know why? Sabi niya, they are not heeding His instruction or doing His work. Therefore, we are under the control of Satan. There are many people written in the book of church book record, but yet they are embraces the work of Satan. They are not doing the work that God entrusts us, the mandated of heaven. They are doing no positive good. Therefore, they are doing incalculable harm because their influence is not a savor of life unto life. It is a savor of death and to death. Napakalungkot. But my brother and sister, we contemplate this line, what Ellen G. White telling us, explaining us, embraces us. We are not true Christian and yet we are not putting forth effort. Gold, fever. Pag nakakita tayo ng isang ginto, hahanap pa tayo, baka marami pa dito. Pag nakakita tayo ng isang kaluluwa, maghanap pa ulit tayo. Maghanap pa tayo ulit. We're doing this because we love them. Kailangan natin ng risk. Ma-experience natin yung risky. Risky, yung ilaw, yung motor namin, walang ilaw. Risky, papunta lang dito. Makita lang yung mga kapatiran. To united us
for study, to strengthening each other. It's because we are entering the territory of Satan, because Satan claiming this word is mine. So we enter. Before we enter, we fully armored, the soldiers of Christ. This is the reason why I will make a man more precious than fine gold. Gold, guaranteed. Pag nakuha natin yung napakaganda. My beloved friends, students, we are not too late. Kung wala pa tayong may nadala sa paanan ng Panginoon, it's not too late. Mga kapatid, hindi pa tayo naka-experience na nakakita ng nuggets, hindi pa tayo naka-experience na nakakita ng gold. Meaning to say, hindi pa tayo naka-experience na tayo mismo one-on-one Bible study na dala natin sa paanan ng Panginoon. It's not too late. Hindi pa huli ang lahat, mga kapatid. Meron pa tayong pagkakataon. Ipinakita ng Panginoon kay N.G. White na isang araw. Habang bumababa ito yung mga apoy mula sa langit, maraming mga tao ang hindi naligtas. Siya ay nakagising. Nakita niya, kawawa yung mga tao ito. And I have experience also, mga kapatid. When I was in SSD, napakaganda yung buhay doon. Lahat na pakagising, isang click mo lang, may luto na yung ulam mo kahit gaano katigas. Na paligiran ng aircon. Wala kang ibang gagawin doon. Click ka lang, mabilis lang. Napakagandang buhay. But one moment, habang ako ay nakatulog, madaling araw, tulog pa rin ako. Yun pala yung naginip ako, mga kapatid, na maraming mga tao ang hindi naligtas. E din ako, alanganin pa na makapasok. Ang ganda yung mga tao na akit na doon sa langit. Sabi ko, Lord, bakit ako hindi pa nakangat yung pako? Hindi pa ako nadala. Kagising ako, pagising ko ng langit. Lord, sorry. Ano yung mga kasalanan ko? Nagulat yung nanay na nagluto, maaga pa. Bigla na lang ako bumaba sa katri. Pray. Ang tagal-tagal ko mag-pray. Ako sa Panginoon. Grabe yung pag-Bible study ko. Pag-mustay, tapos hindi ko maliligtas. Meron akong kasalanan. Sorry, Lord. Iyak ako sa Panginoon. Sabi ng nanay, bakit ka umiyak? Nanaginip ako na hindi daw ako naligtas. And next night, yung pastor na nanaginip din na hindi din siya naligtas. Grabe. That pastor, very enthusiastic in evangelism. Paano pa kaya tayo na hindi nag-import? Grabe, mga kapatid. So, hindi ko po tinatakot ang bawat isa sa atin. Meaning to say, ina-alive tayo. Inuutusan tayo ng Panginoon. Tayo ay sumagot. Here am I, Lord, send me. Mga kapatid, how to start? That's the big question for individual. Brother, hindi pa ako marunong ko Bible study. Paano mo ako mag-start? Ito, mga kapatid, I will give you how to start. Begin to pray for soul. Una natin gagawin? Begin to pray for soul. Ito yung ating gagawin. Manalangin. Job chapter 10, verse 2. Napakarami yung lutong-luto na, mga kapatid. Pero yung magtatrabaho, kakaunti na, tamad pa. Ate. Kaya, mga kapatid, begin to pray for the soul. Umpisahan na natin. That's the first natin na gagawin upang makita natin itong mga ginto na ito. There is gold in the Philippines. There is gold in Pinilapil. Hanapin natin ito, mga kapatid. Magtulungan tayo. Go ye therefore and teach all nation. Isaiah 6 verse 8. Anong sabi? You forgot. Then said, here. Ito ba yung ating sagot sa Panginoon, sa calling ng Panginoon? Go. Sabihin natin, here am I, Lord. Kung ito yung ating sagot, ready? 1, 2, 3, basahin natin. Ready? 1, 2, 3. Here. Send me. Ipadala ko, Panginoon. So, nawa po sa gabing ito ay na-embrace tayo. Hindi pa huli ang lahat. Every individual. Start tayo. Kaya ito sa mga young people, sa mga missionary, sabi ko sa kanila, start to Bible marking. Bible study yourself. Once you are converted by the Holy Spirit, you are empowered by the Holy Spirit,
to go and find nuggets, find gold. And tonight, bago tayo mag-end, hanap po tayo dito sa sulok na ito, sa loob lang ng simbahan. Maghanap tayo ng place, komportable tayo, kausapin natin ng Panginoon.